Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Lacas, shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Reven Beat, shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Sa loob ng silid tanggapan ng palasyo, may 3 figure ang nag-uusap sa loob. Ito ay sila Master Ken, Sophie at Matandang Los. Nang tinanong ni Master Ken kung bakit nagpunta ang maglola sa palasyo, agad-agad sumagot si Sophie. Sinabi ni Sophie kay Master Ken ang nangyari sa kanilang lugar, na may nagtangka sa buhay ni Matandang Los at ang sagradong pagawaan ay nilapastanganan. Nagalit si Master Ken sa kanyang nalaman. Ang galit na ito ay napalitan ng ngiti dahil sa mga kinikilos ni Sophie sa kanyang harapan. At ang apo ni Matandang Los ay nagpasya na lamang na maglibot sa loob ng palasyo. At agad naman sumang-ayon si Master Ken, ngunit sa una si Matandang Los ay hindi sang-ayon sa gustong gawin ni Sophie. Pero dahil sa tulong ni Master Ken, napabago ni Master Ken ang pasya ni Matandang Los at ito ay sumang-ayon na din. Sa paglalakad ni Sophie nakarating siya sa magandang lugar sa loob ng palasyo, na may isang magandang silid at ito ay kanyang pinuntahan at sinadya itong buksan para malaman at makita ang nasa loob nito. Bagong kabanata, sa kabilang banda, sa loob ng silid tanggapan. Naiwan sila Master Ken at Matandang Los sa loob nito. Maya-maya, nagsalita si Master Ken. Matandang Los, maaari mo bang ikwento sa akin kung ano talaga ang nangyari sa lugar nyo at sa lugar ng pagawaan? Seryosong sinabi ni Master Ken kay Matandang Los. Si Matandang Los ay huminga ng malalim ay sinabi, Master Ken, tama ang narinig mo sa aking apo. Habang kami ay gumagawa ng mga elixir at mga gamot, inutusan ko ang ibang mga mangkukulam nasa loob ng pagawaan na magpahinga na. Ang lahat ay lumabas na sa lugar ng pagawaan. Nagpasya akong magpaiwan sa loob upang magbantay. Sa aking pagbabante, naisipan ko magmuni-muni at magpanggap na natutulog. Mahinang sabi ni Matandang Los. Nagpanggap na natutulog. Bakit Matandang Los? Bakit kailangan mo magpanggap na natutulog? Tanong ni Master Ken kay Matandang Los na may kuryosidad. Sumagot si Matandang Los, Master Ken, ganon talaga ang aking ginagawa ng uri ng pagbabante, para kung meron mang may magtaka na pasukin ang lugar ng pagawaan ay mahuhuli ko sa akto. Mahinang sagot ni Matandang Los. Hindi sinabi ni Matandang Los ang totoo kay Master Ken, ginawa niyang magtulog-tulungan at naisip niya ito dahil may nakasalubong siyang isang binatilyo na elf, sa lugar ng mga mangkukulam, naisip nito na baka may gawin itong hindi maganda sa kanilang lugar. Kaya ito ang naisip niyang gawin. Ayaw muna sabihin ni Matandang Los ang pangyayari iyon, dahil baka nalagay sa kapahamakan ang binatilyo na kanyang nakasalubong ito si Charlie. Pumasok din kasi sa isip ni Matandang Los na baka hindi sadyang napadpad talaga ang binatilyo na kanyang nakasalubong. Sumagot si Master Ken, ganun pala Matandang Los, maaari mo ipagpatuloy ang iyong sasabihin. Master Ken, sa aking ginawa, hindi ko naisip na may magtatangka talaga na pasukin ang lugar ng pagawaan. Siguro napansin ng nilalang na iyon na may nagbabante sa loob kaya gumawa ito ng paraan. Gumamit ito ng mahiwagang damo, at ang usok na nanggagaling doon ay masyadong mapanganib at ang sino mang makakaamoy nito ay mawawalan ng malay. Matalino ang nilalang na iyon. Gumamit siya ng kasuklam-suklam na gawain para makapasok sa lugar ng pagawaan. At sa usok na iyon na aking naamoy ako ay tuluyan nawalan ng malay. Nang marinig ni Master Ken ang mga pangyayari na ito, lubos itong nagalit. Nakilala mo ba Matandang Los kung sino ang gumawa nito at anong uri ng nilalang ito? Galit na tanong ni Master Ken.
Mahinahon si matandang Lost sa kanyang pagsisalita. Master Ken, hindi ko nakita o na map-on ang gumawa. Nang ako ay nagising, nasa labas na ako ng lugar ng pagawaan, dahil sa tulong ng ibang mga mangkukulam ako ay mailabas mula sa loob. Mabuti naman matandang Lost, agad kanilang natulungan, at nailigtas ang iyong sarili. May alam ka bang pwedeng maging dahilan kung bakit ginawa ito sa lugar ng pagawaan? May ibang nilalang ba na natunton ang inyong lugar na mangkukulam na elf? Tanong na may pag-alala ni Master Ken. Oo, dahil ang mga mangkukulam na elf ay sadyang tinago ni Master Ken sa ibang nilalang para sila ay maprotektahan at malayo sa panganib. Dahil ang mga mangkukulam na elf ay isa sa pinakamalaking tulong sa lahi ng mga elf, dahil sila ang nagsusupply ng mga kailangan ng buong elf, tulad ng uri ng gamot at elixir. Kaya talagang iniingatan ni Master Ken ang mga ito. Master Ken, sa tingin ko naman hindi ito ibang uri ng nilalang. At tingin ko ay hindi talaga ninais nitong saktan kami o ako. Dahil ayon sa ibang mga mangkukulam na nag-check ng pagawaan, may mga gamot na nawawala. Ang pakay lang talaga ng gumawa nun ay magnakaw ng mga gamot. Ngunit ang mga gamot ay masyadong iningatan namin, nilalagay namin ito sa ligtas na lugar at kahon na may lock. Sabi ni matandang Lost na may pagmamalaki. Medyo uminahon si Master Ken sa mga sinabi ni matandang Lost. Kung ganun matandang Lost, magaling ang inyong ginagawa. At panatag pa rin ako na hindi ibang nilalang ang gumawa nito. Nakangiti sinabi ni Master Ken. Ngunit Master Ken, kahit sa sobra namin ingat sa mga gamot, may nawala pa rin na gamot. Ano? Anong gamot ang nawala, Master Ken? Isang uri ng gamot na kapag nainom mo ang iyong katawan ay malalagay sa panganib. Tulad ng ano matandang Lost? Tanong ni Master Ken. Tulad ng makakaramdam ka ng init ng katawan. Na para bang ikaw ay sasabog at maluluto sa sobrang init. At makakaramdam ka ng pananabik sa pagtatalik. Ang gamot na nawala ay isang uri ng gamot para sa pagtatalik. Tama ba ako matandang Lost? Oo, tama ka Master Ken, ngunit ang gamot na iyon, tulad ng sinabi ko kanina, ay ito ay mapanganib. Kapag hindi mo nalabas ang init ng iyong katawan sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ikaw ay masusunog sa init at ang buong katawan mo ay mapapaso, hanggang mamatay. Isang uri ng kamatayan na napakasama. Kung ganun matandang Lost, kailangan natin ingatan ang ating mga kababaihan. Kailangan mo sabihan ang mga mangkukulam na elf na magdoble ingat at maging mapagmasid. At ganun din ang gagawin ko sa ibang mga elf. Sabi ni Master Ken, kung sino man ang nilalang na iyon, ito ay may hangarin na masama sa ating mga kababaihan. Matandang Lost, ikaw ay laging mag-iingat. Ikaw lang din ang inaasahan ko para maging maayos at maging ligtas ang ating mga uri ng mga elf. Kaya kung ano mang mangyari, kailangan mo agad akong sabihan at ipaalam sa akin, kung meron man panganib na nangyayari sa inyong nasasakupan. Mahinang sabi ni Master Ken kay matandang Lost. Oo Master Ken, makakaasa ka na iyon ang aking gagawin, sa oras ng kagipitan at hindi na namin kaya ng mga lahi ng mangkukulam na elf, agad akong magpapadala ng isang tao, para ipaalam sa iyo kung ano man ang nangyayari sa aming nasasakupan. Kung ganun matandang Lost, lubos akong nagpapasalamat talaga sa iyo. Dahil sa tulong mo at lahi niyong mga mangkukulam na elf, hanggang ngayon ay ligtas pa rin ang ating mga kalahi. Sa kabilang banda, si Yui ay naghahanap sa isang figure, ito ay si Sophie. Nasaan na kaya ang apo ni matandang Lost? Hindi pa iyon nakakalayo, sana ay masamahan ko siya kahit papano. At nais ko matanong ito tungkol sa kanilang mga lahing mangkukulam na elf. Ang apo ni matandang Lost na iyon ay nararamdaman ko siya ay mabuti. Nasaan ka na ba Sophie? Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Habang sa silid naman na naroon si Sophie, ito ay patuloy sa pagmamasid sa mga gamit na nandun sa loob ng silid. Habang patuloy sa pagkamangha si Sophie, ito ay nagpas siyang humiga sa kama. Wow! Napakalambot naman ng kama na ito. Para bang nakahiga ako sa mga ulap sa kalangitan. Napakagaan sa pakiramdam ang gantong higaan na pwede mong mapagpahingahan. Habang nilalasap ni Sophie ang lambot ng kama, napatingin siya sa isang kabinet. Napansin niya ang malaking kabinet nasa sulok. Napakaganda naman ng kabinet na ito, nararamdaman ko na may nilalaman itong mahahalagang bagay at magandang gamit. Agad na naglakad si Sophie patungo sa kabinet na kanyang nakita. Pagkalapit niya sa kabinet, agad niya itong binuksan. Nagulat siya sa kanyang nakikita. Napakadaming magandang kasuotan.
Ang mga kasuotan na ito ay sa kwento ko lang nai-imagine nung ako ay bata pa. Parang isang kasuotan ng isang prinsesa ang mga ito. Maaari ko ba itong isukat at suotan? Nag-isip saglit si Sophie. Sa bagay wala naman magagalit at wala naman makakakita sa akin na susuotin ko ang mga dress na ito. Agad na kinuha ni Sophie ang mga dress sa cabinet at kanyang sinuot. Masayang-masaya si Sophie sa mga kasuotan na ito. Tumingin siya sa malaking salamin at pinagmamasdan niya ang kanyang sarili rito. Napakaganda ng kasuotan na ito. Ngunit hindi ko alam kung bagay ba sa akin ang tulad nito. Sabi ng ibang mangkukulam na elf ako daw ay isang magandang dalaga. Ngunit hindi ko ito nakikita sa aking sarili. Pero ganon din ang sinabi sa akin ni Master Ken kanina lang. Ano ba ang basihan ng pagiging maganda? Dahil para sa akin ang pagiging maganda, ay kailangan mo maging isang malakas na nilalang at dapat kang igalang at hanggan dahil sa taglay mong pambihirang kakayahan at pambihirang lakas, bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, si Lin ay naglalakad sa hallway ng palasyo. Patungo sa kanyang silid. Habang naglalakad si Lin, nakasalubong niya si Yui. O ikaw pala Yui, okay ka lang ba sa kilos mo ikaw ay nagmamadali? Ano ang iyong ginagawa at saan ka pupunta? Tanong ni Lin kay Yui. Maganda gabi Miss Lin. Hindi ko napansin na ngayon ka palang pala nakauwi. Galing ka ba sa pagsesenay? Mahinang sabi ni Yui kay Lin. Tama ka nga Lin, galing ako sa lugar ng pagsesenay. Nais ko sanang maligo muna, bago ako kumain. Kumain na ba kayo ni Ama? Tanong ni Lin. Miss Lin, hindi parent kami kumakain ni Master Ken. May dumating kasi bisita ang iyong ama. Bisita sa gantong oras. Sino naman ang bisita ng aking ama sa gantong oras? Miss Lin nagsadya rito ang matandang mangkukulam para makausap si Master Ken. Ang matandang mangkukulam. Ang tinutukoy mo ba ang magiting na matandang lost mula sa mga mangkukulam na elf? Tanong ni Lin. Oo Miss Lin si matandang lost nga ang bumisita kay Master Ken. Ganun pala. Alam mo ba bakit napabisita si matandang lost sa palasyo? Paumanhin Miss Lin, wala din akong alam kung bakit nandito si matandang lost upang kausapin si Master Ken. Ganun ba Yui? Kung ganun sasabay na ako sa inyo ni Ama kumain mamaya. Ako ay tutungo na sa aking silid upang makaligo. Oo nga pala bakit ka pala mukhang nagmamadali? Tanong ulit ni Lin kay Yui. Kumamo ng ulo si Yui at sinabi. Napansin ko kasi nakasama ni matandang lost ang kanyang nag-iisang apo. Nais ko sana itong ilibot sa palasyo. Mahinang sabi ni Yui. Hindi sinabi ni Yui ang totoo kay Lin. Nang dumating ang matandang lost kasama si Sophie. Nasa silid si Yui. Ginamit niya lang ang kanyang kasanayan upang malaman kung sino ang dalawang figurine na may pambihirang lakas. At sadya niyang pinakinggan ang usapan nila Master Ken at matandang lost. Dahil sa ganun bagay, hindi talaga kayang sabihin ito ni Yui kay Lin. Ganun ba may kasama pala si matandang lost sa pagpunta sa palasyo? Kung ganun mabuti ang iyong pasya, Yui magandang ilibot mo ang batang apo ni matandang lost. O siya puntahan mo, na siya. Naglakad si Lin papalayo kay Yui, patungo sa kanyang silid. Ano ang sabi ni Miss Lin? Batang apo, may iba pa bang apo si matandang lost? Hindi naintindihan ni Yui ang sinabi ni Lin. Dahil ang pagkakaalam ni Lin ang tinutukoy ni Yui na apo ni matandang lost ay isang bata lamang, hindi niya alam ito ay isang dalajitan na may kasanayan na tinataglay na pambihira. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!